Ito na nga ang aming first long ride. Kasi nga, aabutin ng 7 hours yung biyahe namin. Hindi pa kasama yung mga stopover. Siguro, aabutin kami ng 9 hours kung isasama pa namin yung mga stopover. Ito nga, ay habang hinihintay namin yung iba, ay nagsuot na rin kami ng aming mga vest. Kasi nga, 12 midnight ang alis namin. Para hindi mainit at iwas na rin sa traffic. Siyempre, bago ang lahat, kailangan nating magpagas. Akala nga namin ay makakaiwas na kami sa mga traffic. Kaya ang dami rin palang nagra-rides kasi nga holiday. Iba kasi mga paniniwala sa probinsya, hindi ka pwedeng gumala. Basta hindi ka pwedeng umalis ng bahay kasi lapitin ka ng disgrasya. Ay salungat dito kasi walang bawal-bawal dito. Yung una nga naming stopover ay dito sa may Bulacan kasi kailangan naming kumain para dire-diretso na yung biyahe namin. Stopover saglit, tapos picture, and then diretso na rin kami dito sa may Chowking para kumain. 4 AM na nga kami nakarating dito kaya sobrang antok na talaga. Hey Chang, gumising ka, may buhos pa tayo. Siguro nasa 40 minutes din kami dun sa may Chowking kasi nga, ayan, tignan nyo. Medyo maliwanag na. Kasi nga, 5 AM na yan and pasikat na yung araw. Iniisip agad namin is yung init kasi sobrang layo pa na. Hindi talaga maiwasan yung traffic kasi nga ang daming nagra-rides. Medyo natagalan rin kami kasi nga yung isang kasama namin ay nawala ng ilaw yung motor niya kaya kailangan ayusin muna. So far, ayun lang naman yung naging aberya sa biyahe namin. Time check, 6 AM na to and nasa Nueva Ecija na kami. And another 3 hours pa para makarating kami dun sa may seaport. Wala pa kaming tulog niyan. Kaya sobrang antok na talaga. Grabe, sobrang nakakahagard yung biyahe. Yung fresh ka nakaalis, sobrang haggard mo pagdating. At ayan na nga yung kinatatakutan namin, yung araw. Kasi grabe, kahit 7 AM pa lang, sobrang sakit na sa balat yung init. Kahit may jacket ka, nakoramdam mo yung init, best. Hindi naman kami pwedeng humarurot. Antayan talaga kami para walang maiiwan sa biyahe. Kasi nga yung isa namin kasama is wala siyang phone holder sa motor. And hindi siya makapag-Google Map sa phone niya. Kaya yung takbo namin is sakto lang para hindi maiwan yung iba. And minomonitor naman namin kung nakasunod pa sila or what. Kasi kapag hindi na namin nakita silang nakasunod, hintayin naman namin. Pagaya dito, nag-stop over kami dyan saglit. Kasi nga, hindi na namin nakita kung saan na sila. Ganun lang, vice versa, para walang maiiwan. At dito na nga kami nagkakahiwalay kasi nga, sa kabilang daan na pala sila. Kaya pala, kahit anong hintay namin dito, wala talagang nakasunod sa amin. Nasa province na kami nito, kaya yung init is parang balance lang kasi ang dami ng puno. 7 AM na nga pala to, kaya ayan, makikita mo na yung sikat ng araw. Dito nga ay nawawala yung antok ko kasi nga fresh air and gustong-gusto ko talaga yung mga greens. Kaso nga lang, ba't naman sinunog to? Further explanation, please. Akala namin, kami na lang talaga yung nadaan dito. Pero marami din palang mga riders. Ayan o, ang ganda ng view. Tanaw na namin yung bundok. Feeling ko nga lumamig yung init. Kailangan mo talaga ng mga kasama kapag dumaan ka dito na area. Lalo na nga kapag gabi kasi nga wala dito street light. And ang layo ng mga bahay. Dito nga ay 2 hours na lang makakarating na kami dun sa seaport. Kaya kapag gusto nyo mag-ilog or mag-camping, kailangan talaga nakabook kayo. Kasi nga summer na ngayon, sobrang daming tao talaga. At dito nga ay nag-stop over na kami ulit para magpa-picture. Ayun lang naman talaga yung importante sa lahat kapag nagala. Grabe, sobrang daming tao dito. Kita nyo naman yan oh. Lahat yan magpapa-picture lang dyan. Nakalimutan ko nga kung anong lugar to, but sobrang ganda kasi sa likod ay makikita mo yung ilog. At ito naman ang hindi namin pinaka-inasahan na mangyari. Mahigit nasa 20 minutes kami dito sa init na traffic. Kasi nga ginagawa pala yung kalsada doon. Kaya dapat talaga may dalang tubig kasi para iwas himatay. Ay nako, kakapoy mag-voice over ba? Feeling ko 24 hours na ako nakaupo sa motor. Grabe, sobrang sakit na ng likod ko, balikat ko, tuhod, paa. Lahat na, antok pa. Ano ba ito pinagagawa namin sa buhay? Akala ko mabilis lang yung 7 hours, pero wow. Ayoko na umulit. Kasi pagdating namin dun sa seaport, sasakay na naman kami ng bangka. Papunta dun sa May Island. Which is, dun talaga yung punta namin. Yung tour guide namin nakatulog na siguro kakahintay. Kasi nga, anong oras na kami nakarating dito sa May Seaport. Pagdating naman namin dito, ay iniwan na namin yung mga motor. At may mga finilapan na kami para makapunta dun sa tawid. Ilang minutes nga ay andito na yung bangka. Pati yung tour guide namin, tinulungan na rin kami magbuhat ng iba pang gamit.